Nasa Inglaterra si Pauline Hanson at nakipagkita kay Rupert Lowe. Pero mas mahalaga, nakipagkita siya kay Tommy Robinson at pumunta siya sa bayan nito sa Luton, kung saan ako unang pumunta noong 2021 at sabi ko, Diyos ko. Kailangan mong maintindihan, sa Australia ko ginugol ang buong buhay ko bilang adulto. Australia lang ang alam kong bansang kalurani noon. Noong una kong punta sa Inglaterra noong 2017, hindi ako nagtagal, kaya hindi ko masyadong pinansin. Nung bumalik ako sa Inglaterra noong 2021 at na-lockdown dahil sa COVID, doon ko mas na-explore ang Inglaterra, lalo na ang London. At napunta pa ako sa Bradford, Manchester at Birmingham. Puro sila mga basurang lugar. Doon ko na-realize, yun pala ang ibig sabihin ng multiculturalism. Kasi gaya na sinabi ko, hanggang sa puntong yon, ang tanging exposure ko lang sa multiculturalism ay sa Australia, na mga siyamnapu-siyamnaput 3% puti. Kaunti lang ang enclave dito. Para sa akin, ang multiculturalism ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga tao mula sa ibang bansa at pagkain na dala nila. Pwede nilang dalhin ang makukulay nilang damit at ilang pagdiriwang ng kultura. Yun lang. Kung may silbi ka, pwede kang magpunta sa Australia. Yun ang ibig nilang sabihin ng multiculturalism. Noon, wala akong alam at nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko talaga alam ang ibig nilang sabihin sa multiculturalism. Doon ko lang naintindihan ang totoo. Uulitin ko. Naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng multiculturalism nang pumunta ako sa East London, Tower Hamlet, Luton, Bradford at Birmingham. Doon ko talaga naranasan. Pare. At yun ang nagtulak sa akin na magsalita tungkol sa ideya ng multiculturalism. Dahil na-realize ko, ay mas malaki pala ito kaysa sa akin. Mas malaki ito kaysa sa sinumang dating Muslim o kung ano paman. Tungkol ito sa kanluraning sibilisasyon. Dahil kapag kumalat ang kanser na ito, kung ano man ang meron ka, hindi ka na magkakaroon ng bansang kanluranin. Hindi mo na makikita ang parehong mga taong bumuo at nagpaulad sa kanluraning sibilisasyon bilang pinakamatagumpay at pinaka-advanced na sibilisasyon. Kaya ako, at ito ang lagi kong sinasabi, at ito rin ang dahilan kung bakit ako nagbababala sa mga Australiano na darating din ito sa Australia. Ngayon sa Australia, nagsisimula na tayong makakita ng paraming suburb na kahawig ng mga bahaging Islamista na Inglaterra. Panurin ito. Hayaan kong simulan sa sinabi ni Pauline Hanson. Ayokong maging ganito ang Australia. Hindi ito Great Britain para sa akin. Poprotektahan ko ang Australia. Mahalagang mahalaga ito. Si Pauline Hanson ang pinakamaimpluwensyang tao sa politika ng Australia. Napakahalaga na sinabi niya ito ng ganito. Namilinaw niya ito ng ganito. Panurin natin ang video kung saan pumunta si Tommy Robinson sa Luton na sarili niyang bayan kasama si Pauline Hanson. Napanood ko na ito at sobrang nag-enjoy ako, kaya naisip kong ipalabas ulit ito. Hindi ko naalala. Panurin mo ang tanga na ito. Tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Tingnan mo nga ang itsura ng payasong ito. Hindi ko maalala. Oo. Tara na, titingnan ka namin, maliit na gago kang kamatis. Tingnan mo ang sarili mo. Tinawag niya siyang kamatis. Dahil sa gupit niya, tinawag siyang kamatis. Taga-saan ka? Taga-saan ka? Sa putang inang planetang Earth. Taga saan ka? Taga-saan ka? Taga-Luton ako, pare. Bayan ko to. Ilan ang bodyguard natin? May isa tayong bodyguard dito. Dala pa. Taga-saan ka? Taga-London ako, pare. Yung apat ko, may 4 na bodyguard. Nagawa ko na yung community service ko doon. Ewan ko kung ano. Sinabi ko lang kasi dumating yung mga tropa na nagtatrabaho doon. Nagawa ko na yung community service ko doon. Seryoso ka? Naguhugas lang ako ng pinggan sa golf club. Kumusta naman para sa'yo na makabalik ka dito? Mahal kong Luton. Dati, gusto ko talagang ipaglaban ng Luton. Ang Luton ang humubog sa kung sino ako. Bahagi ng pagkatao ko ang Luton. Kaya ngayon, pero matagal na rin ito. Matagal na akong hindi nakabalik sa Luton. Hindi na rin ako nakadaan sa bayan. Kaya ngayon, dumating nga si Pauline Hanson at nangunguna sa survey. Kaya siya ang inaasahang susunod na leader ng Australia. Kaya nakikita na niya ang maraming problema sa UK na papunta na rin sa Australia. Kaya pumunta siya rito, ipapakita ko ang bayan ko sa kanya at magdadrive kami sa lugar ng mga Muslim para makita kung gaano na ito ka-Islamisado. Pag-uusapan ko kung gaano kabilis nangyari yon, ilan na ang mga muske, kung paano nabago ang lahat, at pagkatapos, maglalakad kami sa sentro ng bayan. Gaano ka kasabik na maglibot sa Luton? Maganda at madaling tanong. Hindi ko alam ang aasahal ko. Gago ka, pare. Suwerte ka at hindi kita pinapatumba ngayon. Tingnan mo. Ganito ang kalagayan ng Britanya at ng mga British Muslim. Akala nila pwede nilang sabihin ito sa harap ng kamera na walang kapalit.
Alam mo kung bakit nila kayang gawin yon? Dahil walang naging kapalit o parusa sa mga taong ito. Tingnan mo kung gaano kakalmado si Tommy. Pwede rin namang bantaan ni Tommy siya. Pero hindi niya ginawa. Dahil alam niyang kapag nagsabi siya ng illegal o malapit dito, arestuhin siya. Gusto nila dito yan, Bob. Anong ginagawa mo dito? Gago ka? Hindi naman talaga bayan mo to. Ayaw ka namin dito, Bob, kasi racist ka. Paano ako naging racist, Bob? Ano sinabi kong racist? May Bitcoin ka sa mukha mo. Ano? Babagsak ka dyan. Sige, gawin mo. Sige, gawin mo. Nasapak na kita dati. Nagawa ko na yan dati. Hindi mo, nasapak mo na ako, hindi mo na maalala. Hindi mo na maalala. Sige, anong gagawin mo? Ang liit mong kamatis. Tignan mo ang sarili mo. Tagasang ka. Tagasang ka. Sa planetang Earth, gago. Tagasang ka. Tagasang ka. Tagaluton ako. Mas maliit pa siya kay Tommy. May maliit siyang tao sa Roma. Nagbukas ng tindahan ng konseho ko para hikayatin ang buong bayan na magbalik loob sa Islam. Ang konseho ko. Ang konseho ng Labour ang nagbukas ng tindahan na ito. Ipinadiwang ang pagbubukas ng tindahan na ito. Binuksan ang tindahan na ito noong 2013. Kinailangan nila itong isara. Nang binubuksan nila, nagsaliksi ako tungkol kay Yusuf Bonner, ang manager. At may mga video ako na sinasabi niya hindi siya titigil, hindi siya mapapahinga hanggat maipapasok ang Islam sa bawat tahanan sa Luton. Gumawa ako ng profile bilang Muslim at nag-message sa grupo bilang kunwaring Muslim. May ebidensya kung si Abdul Rahim Green ay isa sa mga pangunahing tao sa likod ng tindahan ito. 3 o higit pang kameraman ang nandoon. At totoong malalaking kamera ang gamit nila. Hindi basta random na kamera. Sana si Pauline ay nagbi-video at nagdodokumento rin ito dahil kailangan natin ito para sa Australia. Kailangan nating magising ang mga Australiano at makita nila ito. Ito ang kinabukasan ninyo. Kung hindi kayo tututol sa Islamismo o malawakang migrasyon, tapos na. Wala akong pakialam. Hindi lang ito tungkol sa mga Muslim. Walang bansa ang dapat tagsain. Walang ibang kultura ang dapat dumagsa sa Australia. Dahil kung mangyayari yon, hindi na magiging Australia ang Australia. Magiging iba na ito. At gaya ng sinabi ng mga globalista, yan ang gusto nila. Gusto nilang burahin ang nasyonalismo at tapusin ang katutubong kanluraning kultura kahit saan, Kanada man o Amerika. Hindi rin nagbago ang kanilang layunin. Gusto nilang palitan ito ng sarili nilang pseudo-sosyalistang utopia kung saan daw masaya ang lahat, na mali naman dahil wala silang alam, mga halimaw ng Islam. Iniisip nila na mapapasunod nila ang mga Muslim sa kanilang sosyalistang utopia na kalokohan. Hindi. Pwede ba kaming magtanong sa'yo? Hindi ngayon, tol. Hindi tayo pwedeng magtanong. Pasensya na, hindi ngayon. Ano kung may politiko na mahilig magtanong? Tingnan mo to. Tingnan mo tong lalaking to. Walang tanong? Tingnan mo kung gaano siya kaagresibo. Ito ang Discover Islam. Pumunta kami para magtanong pero ayaw nilang sumagot. Isa itong Jihadi Center. Taga-Luton ka? Hindi, taga London ako. Ipinanganak sa Luton. Hindi ako ipinanganak dito. Saan ka ipinanganak? Pinanganak ako sa Guinea. Sa Guinea. Garo ka nakatagal sa Luton? 5 taon. Oo. Dumating ka ba sa Kalimanga? Oo. Dito ang pinakamalaking problema namin. Dati, may mesa ang grupong terorista tuwing Sabado. Kaya may 30 hanggang 40 jihadist na nagre-recruit. Ano sa tingin mo sa demografiya? Nagulat lang talaga ako kasi hindi ko akalain na nasa England ako. Kumusta tayo mga pare? Hello mga pare, kumusta? Nade-deliver ba kayo ng pagkain? Saan ka galing bro? Nagbago na ba ang Luton? Nagbago ba ang Luton para sa ikabubuti o ikasasama? Talagang para sa ikasasama. Para sa ikasasama, kumusta ang pamumuhay sa Luton? Sa totoo lang, medyo matao. Medyo matao. Gaano ka nakatagal dito sa Luton? Dumating ka ba noong 2010? Napansin mo ba ang mga pagbabago sa Luton simula noong dumating ka? Sa totoo lang, lalo lang itong lumalala at lumalala. Kumusta dito sa Luton? Wala, puro kalokohan lang. Para umabot sa ganitong punto, sinisisi mo ba ang gobyerno mo dahil hinayaan nilang umabot ito sa korte? Siyempre, Taga-saan ka? Taga-Pakistan ako. Gaano ka nakatagal dito? 14 na taon na, masasabi ko. Lego. Oh, Bob, how are you? Ayos lang ako pare. Kumusta ka? Tingnan mo to. Gaano ba siya kinasusuklaman ng mga tao? Nagsiselfie pa sila kasama siya. Hindi ito patas. Ito ang mga harang natin dahil sa diversity. Kung walang Islam, wala sana tayo ng mga ito. Pabalik sila agad, di ba? Kasi ang mga ito ang pumipigil sa mga sasakyang bumangga sa mga tao. Kakalis ko lang talaga sa Luton, sa totoo lang. Lahat naman ay umalis na. ayokong maging ganito ang Australia. Kaya sigurado akong puprotektahan ko ito. Para sa akin, hindi ito ang Great Britain. Matagal ko na talagang ginagawa ito.
At ang saya na makita si Tommy na nasa kalsada kasama ang mga taong mahal niya. At makikita natin kung gaano siya mainit na tinanggap ng napakaraming tao dito na nakakakilala sa magagandang ginawa niya. Pero oo, magkasundo tayo. May ilan dito na hindi sang-ayon kay Tommy at naniniwalang siya ay rasista. Ngunit ang mahalaga ay Na para bang kung ikaw ay rasista, ayos lang na gumamit ng karahasan laban sa iyo ng ibang tao. Na para bang ito ay isang katanggap-tanggap na dahilan. pinayagan silang ipaliwanag kung bakit nila iniisip na siya ay isang rasista. Makikita sa video na wala sa kanila ang nakapagpaliwanag. Panurin ninyo ito mga pare. Panurin ninyo ang tanga na to. Ang lakas ng vibes niya na parang sunod-sunuran lang. Todo suporta siya sa mga Islamist buong araw. At puti pa siya. Ewan ko, baka nag-Muslim na siya. Ewan ko. Panurin ninyo ito. Si Tommy, ilang araw na ang nakalipas sa bayang kinalahan ko na Luton, naglalakad doon at sinasabing iyon ang bayang kinalahan niya. Sa pagkakaalam ko, hindi na siya nakatira sa Luton ng kahit 10 taon na. Hindi ibig sabihin na hindi na yon ang bayan niya. Tanga. Alam ko naglalakad siya sa Luton na may kamera at bodyguard. Kung bayan mo talaga yan, bakit kailangan mo pa ng mga yun para maglakad? Alam mo, ipinanganak ako sa Lahore. Siguro kailangan kong pumunta roon kasamang hukbo para matiyak na hindi mapuputol ang ulo ko. At heto na naman, tong tanga na to, pakinggan mo tong linya ng pag-iisip niya. Kasi walang may gusto sa'yo. Yun ang dahilan. Bakit mo kailangan ng mga kamera at bodyguard para makadaan doon? Kasi wala hang may gusto sa'yo. Yun ang dahilan. Walang may gusto sa'yo, kaya ayos lang yun. Kung ayaw kita, ayos lang na bugbugin kita. Kung may Islamista at jihadi na ayaw sa akin, okay lang na patayin nila ako. Mabuti yun. Kapag galit sa'yo ang Islamista at jihadi, ibig sabihin tama ang ginagawa mo. At mga kaibigan, at Pauline mga kaibigan, Australia, ito ang kailangan natin mga kaibigan. Ito ang kailangan natin. Kailangan ninyong makinig. Kailangan ninyong iboto si Pauline Hanson. Siya lang ang may tapang dahil marami sa mga woki na puting baliw ang papanig sa mga Islamista at ipagtatanggol nila ang Islamisasyon ng Australia. Mahusay, Pauline. Napansin ko yan noong 2021 at mula noon, binabalaan ko na ang Australia. Pero mahalaga na ito ay nagmumula sa isang tulad ni Pauline na siyang pinakamaimpluwensyang politiko sa politika ng Australia.